citizen and PWD with disabilities po, dito po ay pondo para nilikha po, suportahan ang programa at servisyo po para sa PWD at senior citizen sa ating komunidad. This fund will be covered by the provision of RA 7277, otherwise known as the Contract for Senior Citizen and PWD. We will recognize our Municipal Social Welfare and Development Officer from Sherry para po mabigyan tayo ng overview about their PPAs for PWD and senior citizen. You are recognized, Ma'am Sherry Respicio, Apostol Respicio. Salamat po. Muli, akin pong i-present ang aming work and financial plan para sa ating mga persons with disabilities and elderly. Narito po ang para sa PWD natin. So, para sa Disability Prevention Service po natin, so we conduct the NDPR week, the provision of IDs and booklets, office supplies amounting to 175,000. We also do the online registration. Wala po siyang allocated. Hindi ko siya kailangan na may fund po yan, pero ginagawa po natin yan. Neighborhood support for PWD. Physical restoration services. Nire-refer po natin kung we provide prosthesis and assistive devices. We allocated 450,000 and 80,000 for the prosthesis. Educational assistance to children with special needs, 50,000 pesos po. Self and social enhancement services, capacity development for our association or officers, we allocated 25,000. Training of PWD association and livelihood assistance, 50,000 po. Conduct of mobile meeting and organization of PWD association, program implementation review, 25,000. Protection and safety program, 50,000. Total amount po ay 905,000 po. Para naman sa ating senior citizen po, special social services for elderly, medical vision, 50,692, livelihood assistance, 100,000, stipend to non-song for ating mga walk-in clients, meron po tayong 100,000, assistance in the conduct of social pension, payout and quarterly meetings po, meron po tayong 50,000, capacity building and training ng ating mga senior citizen association, 180,000. For the office supplies, like for the production of IDs, meron po tayong 10,000. The celebration of elder living, 100,000. Conduct of general assembly and quarterly meetings, 30,000. Maintenance of center, 30,000. OSCO honorarium, 120,000. And replication of home care support services for senior citizen, 30,000. Total of 830,690. So yun po yung ating proposed budget for calendar year 2036. Thank you po, Ma'am Sherry Respicio. Sa mga kasamahan po natin, mga katanungan po, baka meron po. Yes, you are recognized on our role sa Pagkakas Program. Respicio, tungkol po dun sa ating expanded centenarian act ng senior citizens. Gusto ko lang po ulit ma-refresh kung ilan po yung bilang ng mga beneficiaries natin who already received incentives ng ating centenarian. Incentive plus yung mga pasok sa ating expanded centenarian act, those who reach the age of 80, 85, 90, to 95. Kung ilan na po yung nabigyan po natin ng incentive and as to how much dito mula sa LGU and from other agencies. For the centenarian po natin, dalawang pang-answer for this year.
nagbigay po ang LGU ng 20,000 each para po doon. At maliban po doon, na-receive po nila sa provincial government and DSWD. For the octogenarian and yung ating mga milestone po ay ibigay ko na lang yung data mamaya. Pasapin ko lang po ang ating focal person para mabigay ko yung exact data. Pero meron po tayong submit para sa fifth wave po na bibigyan. Nasa less than 10 points na hit natin. Yun yung mga nag-80, 85, 90, and 95. Usually, participation kapag ang senior citizen reach the age of 80 or 85, gaano pa katagal bago nila ma-receive yung kanilang incentive? Can they receive it right away on the day of your birthday? Or kailangan pa ng proseso bago nila ma-receive yung incentive? Actually po, meron pong timeline po yan. Yung ating first wave po, bago po yung ating tuition ngayon sa NCSC po natin, yung ating first wave ay naganap ng February. Nagkaroon din po tayo ng second wave para din sa mga first quarter po na naka-reach ng milestone. Yung ating third wave para po din sa naka-reach ng second quarter. At yung fourth wave nga po natin ay para naka-reach po ng third quarter. Sa ngayon po yung ating mga fourth quarter po na magpa-milestone ay nasubmit na po ang kanilang mga papeles. Naantay na lang po natin yung schedule ng payout po ng NCSC. Okay. So, nakadepende yun sa schedule na ibababa ng council. Ng NCSC po. Okay. Ibig sabihin po niyan, if I celebrated my 80th or 85th birthday ngayong araw ay December 2, mas likely marireceive ko yung aking incentive sometime next year. May advance information po sila. Lahat po ng nagkataon po sila ng December 10, lahat po ng nag-reach po ng milestone ng December 10 ay isasubmit na po namin para sa kanilang basis. Basta ang maintindihan po dapat natin, antayin po natin muna na ma-reach po nila yung milestone at ginagawa na po siyang quarterly para yung for that quarter, sila po yung ini-schedule na susunod na quarter po. Yung quarterly po na ceremonial distribution incentives sa lahat po ng beneficiaries, ito po ba ay mandated by a certain public act or ng isang memorandum circular or guideline mula po sa DSWD? From NCSC po, pag yung milestone po yung pinag-uusapan natin. Yun po yung isang strategy po nila kasi kailangan po kasi ma-reach muna yung milestone para masabing qualified siya dun sa 10,000. So, for time naman sa security reports po ay kaya po siya merong scheduled payout po siya. Pero ang naganap na po ay fifth wave na siya para yung fourth quarter po natin. So, antayin na lang po yung ibibigay po ng National Council of Senior Citizens. Pagdating po dun sa ating National po. Okay. Pagdating po dun sa ating Expanded Senior Citizens Act rin, kung saan nag-grant tayo ng at least 1,000 peso po na sa ating mga indigent senior citizens. Yung pagkagrant po natin ng incentive po sa mga indigent senior citizens. Ilan ulit yung bilang ng mga nakaka-receive ng social pension, yung Reyna Mercedes? As of po, data natin ay 1,454 po. 1,454 out of how Out many of 3,123 population po natin. Okay. Yung mga grievances po natin pagdating sa social pension, alam ko, ang dami nag-claim that they are indigent. Doon sa grievance po natin, meron na po bang movement sa opisina ninyo kung meron na itagdag or na-release sa ating po mga beneficiaries ng social pension? With the new guidelines po natin doon sa ating manual operation ng social pension po natin, ay we forwarded po ang mga potential beneficiaries natin sa regional office for them to validate po, and later on, pag binabalik na po yun, nagiging clean list na siya, at yun na po yung ating kukunin para dun sa mga replacement po natin. Okay, so may mga possible replacements po tayo. Yung clamor po ng karamihan o natitira pa ng senior citizens na hindi kabilang sa social pension na sana ma-include na rin sila. Ano po yung pwedeng gawin ng office para mapasify po sila sa hindi matigil-tigil na reklamo na dapat included din sila sa social pension despite the fact na meron tayong sinusunod na guidelines. Ano po ang plano ng opisina para ma-address mo yung issue na ito? Ang ating mayor po ay meron po siyang
repair o na-schedule natin para sa mga non-open po natin. Ang dayo na lang po, inaayos lang po itong mga papeles. Para sa mga non-open po natin. For 2026? For this year po. For this year? Yes po. Okay. So makakaasa pa rin po sila na yung mga non-SOCPEN beneficiaries ay they have something to look forward to ngayong taon. Yes. Okay. Thank you. Mr. Chair, dyan lang muna. Thank you, Honorable Senator Apostolito. Ang ganda panoorin ng magkapatid na interpolate. Pero meron niyo po. Honorable Vice Mayor, recognize po. Mag-represent po kami sa policy natin sa pagpalit. Kapag may namamatay na senior citizen, sino po yung susunod? Yung first na nauna sa line? Meron na po tayong waiting set list, manggagaling po doon. Yun na po yung mga na-pre-assess and confirm, validated na po and qualified. Na-verify na din po sa central office na sila po yung mga papalit po. Pero po lumapis sa akin na concern ng isang senior citizen kung pwede daw po sa kapag may nakatay yun sa barangay na yun, galing din sa barangay yung papalit. Pwede po ba yun? Hindi. Actually, yun po yung analysis po natin. Ayun. Opo. Kung saan po yung area, doon po yung paggagaling po. Pero dapat po, kasama po siya din sa clean list po natin. So kung wala pong sa clean list natin, sa ibang barangay po tayo. Okay. Para lang linawin natin ito, kung pinag-usapan natin na budget is budget na mula sa munisipyo. Tama po. Yes. At marami po sa mga programa na ini-implement ninyo at ayuda na inarapigay ninyo ay nagagaling sa probinsya at national. Tama po. Yes. At ang inilalaan natin ngayon ay galing lamang sa munisipyo at 1.7 million na tama po. Meron po bang ayuda na nakaraan dito sa ating budget na yun for senior citizens and PWD mula sa munisipyo? Wala po. For this, For 2026. meron. Magkano po? So meron po tayo dito sa ating 1%, pero may other source naman po tayo. Maliban sa 1%, meron pa po tayong other source. Dito lang po tayo sa 1% mula sa ating munisipyo. Meron po bang ibibigay na ayuda mula sa munisipyo para sa PWD at senior citizen for 2026? Meron. Magkano? Itong nakalagay po dito yung ating assistance, neighborhood support po sa ating PWD and senior citizen. We allocated po 175,000 sa PWD, while sa ating senior citizen, meron din po tayong 100,000 po. Anong line item po yun naman? Dito po sir sa stipend to non-SOCPEN and assistance to in crisis po. Working clients po sir. Para po yun pareho sa PWD at senior citizen kapag nag-walk-in lang sila. Yes po sir. Hindi po ito, Regular. hindi siya regular at hindi siya set na listahan ng mga PWD at senior citizen. Iba pa rin po ba yung AIX? Di ba po, pero din pwede rin silang mag-walk-in Pwede at rin. manghingi ng tulong. At yun po ay galing sa national. No sir. Yung Sa AIS? sa akin po, meron din po tayong AIS. Localized AIS po. Meron po. Ito na po yun, iba pa yun. Iba pa po. Meron pa din po sa office namin. Yes sir. So maliban po dito, may mga other sources po tayo. Alright, baka ikwento mo na lang yung other sources kasi baka mabitin yung mga ibang senior citizen at PWD, iisip lang nila tigwa 100,000 lang sila. Ikwento mo na po yung mga ibang fundings pa na para sa kanila na pwede as far as ayuda is concerned. Just in case po na ang ating allocated budget po sa 1% ay hindi ko sapat para sa ating mga walk-in clients, pwede po natin makuha ito dun sa office po ng MSWD under po dun sa AIS program din po. Yung AIX program at ang pag-uusapan natin yung later issue. Yes? Galing yun sa budget ng luma. Yes po. Hindi yung bigay ng yes pa. Hindi po. Pero pwede po namin sila, if kulang din po pa rin yung bibigay namin, dire-recommend po natin sila or nire-refer po natin sila sa SWAT po. So hindi na sila kailangan may pag-usap sa inyo, kailangan nilang pumunta doon sa SWAT. Kailangan po silang pumunta sa amin para gawan po natin sila ng assessment and referral po. So yung SWAT na po mag-release ng pera. Yes po. Ganun din po ang ating provincial government po sa Bella po. Providing po sila. Yes, pag-usapan na po natin yan ng nakaraan ng natin ulitin. Pero I
think okay naman po yung budget ninyo na 1% para sa senior citizen and PWD. Wala tayo masyadong leeway doon. It's just 1.7 million. And you're doing your best as far as this funding is concerned. Good luck na lang sa inyong implementation next year. That's it. Yes, sir. And looking forward po sa support po ninyo sa mga papa-agenda po namin later on. Sa mga progress and services. Alright. Thank you, Vice Mayor Attorney Alvaro Espisio. Yes, Ma'am Chair, of course, para sa PWD at sa Senior, lagi ko namin sinasabi, lagi namin susuportahan, itutok Milagros na namin Yes. mga. Lagi po kay Lola. Yes, sir. Thank you, Ma'am Chair, sa nalinaw na explanation para sa you are recognized, Honorable Albino Contapay. Thank you, Mr. Chair. Tanong ko lang po kay Ma'am Siya. Ma'am, lahat po ba ng PWD dito po sa Bayan ng Universities ay makakatanggap? May budget na po yung lahat ng PWD? Kung yung stipend po ang tinutukoy niyo, sir, ay wala po tayong allocated para sa lahat. Pero para sa mga nangangailangan po, may allocated fund po tayo. Wag lang po lumapit lang po sila kung may kailangan para maasikaso po namin sila. Okay. Maraming salamat, Ma'am Siya. Thank you, Honorable Albino. So, meron pa pong katanungan sa ating kasamahan. Kung wala na po, thank you, Ma'am Cheryl, sa pag-explain niyo po at pagbigay ng impormasyon sa mga work and financial plan po na PWD and Senior Citizen. So the PWD and Senior Citizen Fund amounting to 1,735,692.32 already finished and hoping for the approval for the next session po ng ating Ma'am She, we adjourned the Senior Citizen and PWD and in-next po natin yung Pero hindi po ako okay, hindi po pala si Ma'am She. Okay. Kasama ko sa GAP, kaya nabanggit ko na lang ito. Okay, Ma'am. Thank you po, Ma'am She. Sorry, kala ko kayo din po yung resources speaker. Thank you, Ma'am She, Espisio po, for the well-explained PWD and Senior Citizen Fund and the other one, the LCPC Fund po. Thank you and God bless po. So the LCPC and Senior Citizen PWD Fund is now adjourned. Next Vice, sa ating EDF po, 20%.